ang pagkakaroon ng pasty bat ng ating mga sisiw kapag napabayaan natin ay nagkakaroon ng blockage doon sa vents ng sisiw. So hindi makakadumi yung ating mga sisiw ng maayos. Isang magandang araw muli sa inyo lahat. Ito si Jello Pars Organico Filipino Farm. Today, magsa-summer na yan. So, yung paligid natin, mainit eh. So, sa tagal nang wala akong post na video, no? Yung mga previous video ko is mga AI generated. Para lang meron akong ma-share. Yun na lang ginawa ko for the meantime. So, now, nandito tayo sa farm. At bisitahin natin yung mga alaga dito, yung natitira. Tapos ngayong araw na to, pag-usapan natin yung isang problema sa sisiw. Usually ito yung first week up to second week, ito lumalabas tong issue na to. Yun yung kung napapansin nyo, yung mga sisiw nyo merong mga dumi do sa puwitan nila, yung natutuyo. Yun ang tinatawag nating pasty bat. Yan, so dito pag-usapan natin yung causes, yung dahilan nito, yung lunas dito at yung prevention, para sa ganon ay makatulong tayo doon sa mga nagbi-breed, no. Usually isang issue to ng nag-aalaga ng manok, yung nagbi-breed, yung sa mga sisiw. So dito pag-usapan natin yan. Okay, so pag-usapan natin kung ano yung pasty bats, no. Ang pasty bat, bakit kailangan nating iwasan ito? Ano magiging cause nito sa sisiw? Okay, so sa pasty bat, ang nangyayari is yung dumi ng sisiw ay naiipon doon sa kanyang vent. At may pagkakataon na pag hindi ito naalis ay mahaharangan nito yung pinaka-vent ng sisiw. So yung lahat ng dumi na dapat na ilalabas, maaaring magpara yung pinaka-vent ng sisiw. Okay, so pag-usapan natin yung pinaka-cause o yung sanhi ng pasty bat. So merong mga causes na maaari naman nating iwasan o paghandaan sa pag-aalaga natin ng mga sisiw, para sa ganun maiwasan natin yung pasty bat, no. Yung unang-una is yung stress from travel, from shipping. Yan, so sa handling, usually sa traveling o sa shipping at handling nito, dito nararanasan ng sisiw yung init, yung lamig, so yung pagbabago ng temperature, isa sa causes ng pasty bat. Yan, so isang magandang halimbawa ng pag-prevent nito is yung pagbili nyo ng mga sisiw doon mismo sa area nyo, sa malapit sa location nyo, kaysa bumiyahe siya from province or from Manila to province or province to Manila. Mas maganda yung kukuha tayo doon mismo sa malapit na sa atin. So isang magandang programa ng Dominant Seaseed ni Dr. Erwin Joseph Cruz ay yung paglalagay ng mga breeder farmers sa iba't ibang lugar, no, sa iba't ibang location, para sa ganon ay madaling mai-ship ng mga breeder farmers yung mga sisiw na bibili ng mga gusto mag-alaga. So isang magandang advokasya yung paglalagay ng mga breeder farmers sa iba't ibang lugar. Malaking tulong po ito doon sa mga nag-uumpisa pa lang, dahil nababawasan na natin yung stress from shipping and handling ng mga sisiw, na isang dahilan sa pagkakaroon ng pasty bat. Okay, so yun, sa shipping and handling, isang cause ito ng ating sisiw para magkaroon ng pasty bat, no? Isang dahilan to dahil sa stress, lamig, init at yung pagod, nagkakaroon ng digestive imbalance yung sisiw. So pagdating sa inyo,
after few days, eto na, nandyan na yung ating problema na pasty butt. Okay, so yung pangalawang cause, usually ito yung nandito na sa atin yung sisiw, nasa atin na. Tayo na yung pinaka-cause nung pagkakaroon ng pasty butt. Yung pangalawang cause ay yung maling temperature sa brooder. Okay, so sa pagbibigay ng ilaw o init sa sisiw, isa rin tong dahilan na nagkakaroon ng pasty butt ng ating mga alagang sisiw pag sobrang init, pagka hindi tama yung temperature, malamig. Ganun din ang nagiging epekto nito sa sisiw, nagkakaroon ng pasty butt. Pag sobrang init, nade-dehydrate yung sisiw. Kapag malamig naman, ay nagkakaroon ng stress yung sisiw na pareho silang nagiging cause ng pasty butt. At ang ideal temperature ng brooder ay dapat nasa 35 degrees Celsius, no? Yan. So from first week, susunod na week, bawas tayo ng temperature. Okay, so nabanggit din natin yung dehydration, no? Ang dehydration ay isa sa mga cause din ng pasty butt. So kailangan meron tayong sariwang tubig araw-araw. Kung maaari, kahit 2 beses, 3 beses tayo magpalit ng inumin. Depende sa dami ng alaga nyo sisiw. So para maiwasan natin yung pagkakaroon ng dehydration ng ating mga alagang sisiw. Okay, so sa dehydration, ang nangyayari, tumitigas yung dumi ng ating mga sisiw na nagiging dahilan para bumara o humarang ito do sa pinaka-vent ng ating mga alagang sisiw. So gaya ng sinabi ko, mag-provide tayo ng mga tubig, yung fresh water daily. Huwag na natin antaying maluma yung tubig, no? Mas maganda kahit 2 to 3 times a day magpalit tayo ng tubig para sa ganun ay maiwasan natin yung dehydration sa ating mga alagang sisiw. Okay, so yung pangatlo is yung ating feeds, no? Yung poor quality na starter feeds. Kailangan nyo ibibigay natin mga patuka sa ating mga unang alagang sisiw ay yung masustansya, yung maraming vitamins, hindi yung basta-basta lang na feeds. Isa to sa contributor na nagiging nagkakaroon ng pasty butt yung ating alagang sisiw. Nagkakaroon din ng digestive imbalance. Okay, so sa pang-apat na cause ng pagkakaroon ng pasty butt ay yung hindi balancing feeds. Mas mataas yung protein kaysa doon sa kailangan ng sisiw. So kailangan kung magbibigay tayo ng feeds sa mga unang araw o unang linggo ng mga sisiw, ay siguraduhin natin ito yung balanse, kumpletong nutrisyon para sa ating mga sisiw. Okay, so nandito na tayo sa ikalimang dahilan ng pagkakaroon ng pasty butt ng ating mga alagang sisiw. Ang ikalima is yung biglaang pagbabago natin ng feeds na ibinibigay sa ating mga alagang sisiw. So usually nangyayari ito kapag yung punta natin sa poultry supply wala yung available na feeds na binibigay natin doon sa ating mga alagang sisiw. So ang nangyayari is napipilitan tayong bumili ng ibang brand at yun ang binibigay natin doon sa ating mga alagang sisiw dahil ayaw natin sila magutom. So ang gagawin natin is unti-unti yung pag-introduce nung bagong feeds para sa ganun ay hindi magkaroon ng gastric or digestive upset yung ating mga alagang sisiw. So napag-usapan na natin yung mga dahilan o causes ng pagkakaroon ng pasty butt ng ating mga alagang sisiw. So dumako tayo ngayon doon sa lunas o cure sa mga sisiw na meron ng pasty butt, no? Okay, so unang-una, linisin agad natin ito. Gumamit tayo ng basang cotton o tissue, then unti-unti nating punasan yung mga namuong dumi sa vents ng ating mga sisiw. Okay, gumamit tayo ng maligamgam na tubig at wag nating puwersahin o hilahin yung mga tuyong dumi doon sa vents ng ating mga sisiw para maiwasan natin yung pagkakaroon ng sugat ng ating mga sisiw. Ikalawa, pagkatapos natin linisin yung vents ng ating mga alagang sisiw, patuyuin natin mabuti ito. Gumamit tayo ng malinis na towel, patuyuin maigi, at pagkatapos ay ibalik na uli natin sa ating brooder. Sa pangatlong cure, ang kailangan natin gawin is magbigay tayo ng electrolytes at magbigay tayo ng probiotics mga 3 to 5 days para sa ganon ay may stabilize natin yung digestive tracts nila na
naapektuhan na ng stress, init, pagod. Okay, so sa pang-apat na tayo, yung pinaka-importante, kailangan i-maintain natin yung tamang temperature sa pagbo-brood ng ating mga sisiw. So lagi natin i-check yung temperature sa loob ng ating brooder nang sa ganun ay maiwasan natin ang pagkakaroon ng overheating or malamig na kondisyon doon sa loob ng ating mga brooder. At maiwasan na rin natin ang magkaroon ng sisiw na may pasty bat. Pagkatapos natin pag-usapan yung mga dahilan at yung mga cure sa ating sisiw na may pasty bat, ay dumako tayo doon sa pinaka-importanting parte nitong vlog na to. Okay? So, lagi nating sinasabi, prevention is better than cure. So, kung wala tayong prevention, natural magkakaroon tayo ng chance na magkaroon ng sisiw na may pasty bat. So, ang prevention natin ay unang-una, kailangan i-maintain natin yung correct temperature sa brooder natin. Okay? So, pagkakaroon ng temperature na tama, magkakaroon ng balance doon sa loob ng brooder natin. Ang ideal temperature, katulad ng binanggit ko, 35. Ang unang week, ang susunod na week, bawas tayo ng temperature. Okay? So, yung pangalawa is iwasan natin yung maduming inumin ng ating mga alagang sisiw. Always provide fresh water 24/7. Dapat meron tayong inumin na laging available sa ating mga sisiw. Okay, so ako ang ginagawa ko, magbibigay ako sa umaga, check ko sa tanghali kung kailangan ng palitan. Kasi minsan umiinit yung inumin ng sisiw sa loob ng brooder. So papalitan ko yun ng fresh para sa ganon maiwasan na rin yung minsan pag mainit na kasi yung tubig, ayaw nang inumin ng mga sisiw. Napapansin ko na yan kahit noon pa. Isa na yan sa binabantayan ko, yung hindi umiinom ng tubig yung sisiw. Kahit na punong-puno pa yung ating mga drinkers, ayaw na nilang inumin dahil mainit na. So always provide fresh water 24/7. At yung pangatlo is provide high quality feeds. Kailangan meron tayong source ng feeds na hindi luma, kasi minsan matagal ng stock sa poultry supply yan, hindi nabibili. Ngayon ibibigay natin sa ating mga sisiw, minsan may molds yan, isang kaya make sure na yung binibigay nyo ay high quality feeds, balance yung nutrition at bago. Okay, ang sumunod is iwasan natin yung biglaang pagbabago ng feeds ng ating mga alagang sisiw. Kaya kailangan i-estimate na natin kung hanggang kailan yung available nating stock ng feeds para sa ating mga sisiw. Alam nyo naman na mag-aalaga tayo ng sisiw from day 1 to day 21. Yun yung feeds na gagamitin natin. Mag-provide na tayo or tabi na tayo ng same feeds para sa ganun ay maiwasan natin yung pagpapalit ng bagong feeds sa ating mga alagang sisiw. Okay, so yung sumunod is yung araw-araw na pag-check sa puwitan ng ating mga sisiw sa bench nila. Kung may napansin na tayo namumuo doon, kailangan kukunti pa lang sila, magawa na natin ng paraan. Yun, nilagay ko yan, binanggit ko yan dyan sa cure. So linisin natin yan para sa ganun hindi na siya kumapal at maiwasan na natin yung mas malaking problema. So yung daily check na gagawin natin is dun sa first 1 to 2 weeks dahil dito prevalent yung pagkakaroon ng pasty bat habang nasa brooder sila, habang bago pa lang sila sa brooder, dun malamang magkaroon ng pasty bat ang ating mga sisiw. So daily checking and then observe nyo 1 to 2 weeks. Yun, okay, so yung sumunod is magbigay tayo ng probiotics. Okay, so para magkaroon ng balance sa digestive system nila, magbigay tayo ng probiotics sa unang mga araw nito kahit hanggang sa lumaki na to. Kasi ang ginagawa ko from sisiw, nagbibigay na ng probiotics. Bago ko pakainin, pinapainom ko muna sila ng probiotics para sa ganon ay mauna na yung mga good microorganism sa guts ng ating mga alagang sisiw. From there, makapag-produce na sila ng colony, at kung magkaroon man ng mga bad bacteria o bad microorganisms na papasok, is meron ka ng depensa.
At the same time, i-maintain natin yung gut health ng ating mga alagang sisiw. Okay? So walang problema kung ituloy natin yung probiotics hanggang lumaki sila, kagaya ng ginagawa ko. Mas malaking advantage yung meron sila continuously. Okay, so pahabol, importante ito. Important reminder para sa inyo, ang pagkakaroon ng pasty butt ng ating mga sisiw kapag napabayaan natin ay nagkakaroon ng blockade doon sa vents ng sisiw. So hindi makakadumi yung ating mga sisiw ng maayos. Ang sumunod is ma-infect yung vent area ng ating mga sisiw. Okay, so yung kasamaang palad, kung sakaling hindi natin magamot ito o masolusyonan ng mas maaga, is yung mortality sa ating mga alagang sisiw. Okay, so kung mamatayan ka ng isang sisiw, malaking bagay yun para sa mga maliit na nag-uumpisa ng pagmamanukan. Akala ng iba is mura lang ang sisiw, no? Okay, kung produce natin yan, mura. Pero isipin nyo yung ginastos nyo dun sa breeders pa lang, ang pinakain nyo para makapag-produce ng isang sisiw. Yung pag-incubator niyan, yung kuryente, yung time, ang pinaka-importante na ginastos nyo. At yan po yung episode natin para sa araw na to. Maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. At para naman doon sa mga bagong bisita ng channel natin, please subscribe to our channel. Hit the notification bell para sa ganun ay ma-update kayo every time maglalabas tayo ng bagong videos, tutorial videos, at mga informative videos na talagang ginawa para sa inyo. Okay, so may good news ako. Road to 50,000 na po tayo. Maraming salamat po doon sa mga nag-subscribe na. Sana po supportan nyo yung channel namin para sa ganun ay magtuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng magandang impormasyon, tips and ideas sa agriculture, pagmamanukan at yung mga natural farming techniques. Muli, ito po si Jello Pars, Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture, natural farming at most especially sa free-range chicken raising.